Sa mga nagtataka sa way ng pagnanarrate sa kwento ni Lin Jichen, ang narration na ito ay first-person view. Ibig sabihin ng narrator ay ang bida mismo sa ating kwento, at binabahagi niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung bago ka lang dito sa kwento ni Lin Jichen, ay maaari mo munang panoorin ang mga nauna para labis mo itong maintindihan. Maraming salamat po. Ang tagpo ay nagpatuloy ayon sa inaasahan kong daloy ng istorya. Hinablot ni Kalbo ang babae at sinabi, "Halika rito, babae, at namnamin mo ang lubos na kaligayahan ng buhay." Habang marahas niyang hinihila ang babae sa buhok. Sa gitna ng paghila niya, may ilang kalalakihan na nagsigawan, "Hoy, One Eye, magtira ka naman para sa amin." Ngunit ang hanggal na si Kalbo ay tumawa lamang ng malakas, "Hahaha. Akala niyo makakalusot kayo, akin lamang siya, managinip kayo ng gising. Panoorin niyo na lang kung paano ko siya sisirain." Ang babae ay halos mawalan na ng malay tao. Ako na may nanatiling nakamasid lamang sa eksenang nagaganap. Worry bang isa akong di nakikitang nilalang? Napabuntong hininga na lamang ako sa aking nasaksihan. Lumipas ang ilang oras, at biglang may sumigaw ng ubod lakas. Nagkagulo ang mga kalalakihan, pati na ang pinuno ng nayon. Pagpasok nila sa silid, tumambad sa kanila ang nakakakilabot na tanawin, si Kalbo, lumulutang sa sarili niyang dugo, nakalublob sa loob ng isang malaking banga. "Anong nangyari?" tanong ng isang lalaki, habang ang isa ay napamura, kagagawan niya ng babae. Ang pinuno ng nayon ay napalingon sa bintana at doon niya nasalayan ang bakas ng dugo. Agad siyang nagutos na habulin ang babae. Mabilis namang nagtakbuhan ang mga tauhan upang siya'y habulin. Patuloy na tumatakas ang babae, tangan-tangan ang isang matalim na kutsilyong ginagamit sa pagkatay ng karne. Ngunit dala ng matinding pagod, siya'y nawalan ng malay sa gitna ng kanyang pagtakbo. Naabutan siya ng mga humahabol, at isa sa kanila ang sumabunot sa kanyang buhok at marahas na nagtanong, "Saan mo ba balak tumakas?" Nasaktan ang babae. Muling nagtanong ang lalaking may hawak sa kanya, "Boss, anong gagawin natin dito? Hindi ba't dapat natin itong iulat sa mga kinauukulan?" Sumagot ang isa sa likuran, "Ulat. Gago ka ba? Kapag nalaman to ng mga kinauukulan, yari din tayo." Muling nagtanong ang unang lalaki, "Kung ganon, anong gagawin natin? Ibabalik na lang ba natin siya? Tinawag ko pa naman ang buong bayan para hulihin siya," dagdag pa niya. Samantala, ang babae ay marahang hinubad ang kanyang singsing at nilulun ito. Isang lalaki ang nagsalita, "Ngayong natagpuan na natin siya, mas mabuti sigurong walang ibang makakita pa sa kanya upang maiwasan natin ang anumang aberya." Biglang inilabas ng pinuno ng bayan ang kanyang mahabang espada, itinataas ito at nagwika, "Ako na ang bahala rito." Dinaganan niya ang babae upang hindi na ito makagalaw, handa ng tuluyang pugutan ng ulo. Walang pag-aatubili nilang pinatay ang babae at agad itong inilibing. Habang ilibing, nagreklamo ang isa sa mga tauhan, "Hindi man lang tayo nakinabang sa kanya, tapos tayo pa ang nagkakandara pa sa ganitong trabaho." Ang isa naman ay tahimik lang at patuloy sa paghukay. Hanggang sa menes ang isang lalaki at sumigaw, "Pwede bang manahimik ka? Ang lamig-lamig na rito. Tiposan na natin to para makauwi na at makapagpahinga." Dagdag pa niya, "Grabe si boss, sobrang lupit." Pinagputol-putol pa niya ang kamay at paa. Samantala, ako naman ay nanatiling nagmamasid mula sa mataas na sanga ng isang puno. Same time na inaabangan ang kahihinatnan ng kasaysayan, sapagkat hindi ko pabatid ang susunod na mga pangyayari. Sa isang iglap, tila bumilis ang agos ng oras at isang buong buwan na agad ang lumipas. Napansin ko ang kakaibang kilos ng mga kalalakihan, nagtipon sila at nagmistulang mga merits na bersyon ng mga lalaki, nagbubulungan ng mga chismis at haka-haka. Hindi naglaon, dumating din ang pinuno ng nayon, si Town Chief, sa eksena. Agad nagsalita ang isang lalaking magulo ang buhok, "Boss, bigla na lamang nawawala ang ilang mga tao nitong mga nakaraang araw. Lahat sila ay may kinalaman sa insidente ng babae. Sa tingin niyo ba, ito ay gawa ng kanyang multo?" Sumabat naman ang isang lalaking semi-kalbo, "Nababaliw ka na yata. Isang buwan na ang nakalipas mula sa insidenteng iyon. Walang multo." Biglang dumating ang isa pang tauhan ni Town Chief, hingal na hingal at halatang balisa. "Sir, masamang balita, sir. Isang malagim na pangyayari." Napalingon si Town Chief, puno ng pagkabigla,
at same time na naghintay sa ibabalitang sakuna. Agad silang nagtungo sa kanilang punong tanggapan, at sa kanilang pagdating, tumambad sa kanila ang karumaldumal na eksena. Isa sa kanilang mga kasama ay nakabitin sa kisame, putol-putol ang katawan at halos hindi na makilala. Napamura ang lalaking semi-kalbo, Potek. Wasak-wasak siya, hinati-hati, tapos isinabot pa sa kisame. Sumabat din ang lalaking magulo ang buhok, nanginginig ang tinig, sinong may gawa nito? Grabe, hindi na ito gawa ng tao. Halos magpanik si Town Chief sa nakita, at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na iulat ito sa mas mataas na otoridad. Biglang pumasok sa isip ni Town Chief si One Eye, na halos katayin din sa parehong trahedya isang buwan na ang nakalipas. Mabilis na idinagdag ni Town Chief, humanap kayo ng isang salamangkero. Kailangan natin ng tulong ng isang makapangyarihang mangkukulam. Sa puntong ito, dama ko na ang katapusan ng panaginip na ito ay malapit na. Tama nga, isa lamang itong walang katapusang panaginip, isang madilim na siklo ng pagdadalamati. Kung sakali mang isang baguhan ang mailagay sa ganitong eksena, malamang mawalan siya ng kontrol, subukang iligtas ang babae at pagpapatayin ng buong baryo, ngunit magtatapos lamang ito sa isang mapait na notification na bigong makumplito ang misyon. Sapagkat sa panaginip na ito ni Warner, ikaw ay nakatakdang maging isang tahimik na tagamasid. Kailangan mong tuklasin ang mga clue at syempre, harapin ang pinakapinuno ng kasamaan. Hindi ako nag-aksaya ng oras, hinukay ko ang lugar kung saan nila inilibing ang babae, sapagkat kailangan kong makuha ang singsing na nilunok niya bago siya namatay. At ayun nga, natagpuan ko rin. Ang singsing na iyon ay ang token ng pagmamahal mula sa kanyang asawa, isang simbolo ng espiritual na lakas na siyang nagsilbing huling sandigan niya sa buhay. Ngunit higit pa roon, ang singsing ding ito ang susi upang matapos ko ang yugto ng panaginip na ito. Biglang nagliyab ang apoy mula sa hukay, at ang bangkay ng babae ay muling nabuhay, ngunit sa anyo ng isang nakakatakot na nilalang, isang halimaw na kahalintulad ng isang dambuhalang gagamba, mahirap ipaliwanag ang anyo. Isa siyang tunay na demonyo. Tunay nga, kapag ang isang tao ay namatay, sila'y nagiging multo, ngunit kapag ang multo ay pinatay, sila'y nagiging demonyo. Hinarap ko ang nakakatakot na nilalang na galit sa akin, marahil dahil sa pagkuha ko ng singsing na itinatangi niya. Nagtagumpay akong putulin ang ilan sa kanyang mga galami, ngunit Potek, napakarami pa niyang reserba, hindi ito magiging madali. Sinabi ko sa kanya, buong pakikiramay sa kanyang sinapit, nakikiramay ako sa iyong sinapit, ngunit panahon na upang bumitaw ka sa mundong ito. Sumagot siya, galit na galit, at sumigaw, hindi. Sinabi ko rin sa kanya, lahat ng iyong mga kalaban ay nasawi na, at ang pagpapatuloy ng pagpatay sa mga inosente ay hindi na makakatulong sa iyong kaluluwa. Sandaling napatigil ang halimaw sa aking winika. Dinugtungan ko pa, itigil mo na ang pamumuhay sa walang katapusang dalamhati at pighati. Ngunit, tila lalo ko lamang siyang pinagalit, nagpatuloy siya sa pagsigaw ng, hindi. Sabay isang mabagsik na pagsugod patungo sa akin, animoy nais akong durugan sa isang iglap. Sinubukan ko pa rin siyang kausapin at buong pag-aalala kong sinabi, napakamapalad ng iyong naging buhay, paon ng hinanakit at kabiguan, ngunit. Hindi yun sapat na dahilan upang manatili ka pa sa mundong ito at magdulot ng matinding kapahamakan sa mga inosente. Itigil mo na ang iyong walang katuturang paghihiganti. Pakawalan mo na ang iyong pagkahumaling. Umalis ka na mula rito at tanggapin ang iyong kapalaran na magreinkarnasyon. Sabay ko siyang inatake mula sa itaas, buong lakas. Halatang napinsala siya sa aking marahas na pagsalakay. Agad naman siyang gumamit ng isang nakakatakot na kasanayan, ang corrosive blood rain, isang pag-ulan ng dugo na kapag tumama sa katawan, ay tila matinding asido na sumusunog sa laman. Buti na lamang at mayroon akong isang spirit shield na tunay na mapagkakatiwalaan sa ganitong kalagayan. Hindi siya tumigil sa walang habas na pag-atake, patuloy niyang pinabubulaanan ang paligid ng nakal-alasong ulan ng dugo. Habang abala siya sa pagpapalabas ng kanyang kakilakilabot na kasanayan, sinamantala ko ang pagkakataon upang muling umatake ng sunod-sunod. Hindi ko pinakawala ng oportunidad, bawat atake ko ay nagdudulot ng malinaw na epekto sa kanyang katawan. Bagamat halata ang matinding sakit na kanyang dinaranas, sumisigaw pa rin siya ng buong galit, kakainin ko kayong lahat.
Napansin ko rin na kaya niyang pagalingin ang sarili gamit ang isang uri ng self-regeneration, kaya alam kong kailangan kong tapusin ang labang ito ng mas mabilis hanggat maaari. Kaya't ginamit ko na ang isa sa aking pinakamakapangyarihang kasanayan, ang Phoenix Feather. Mula dito, pinakawalan ko ang isang napakalakas at napakaliwanag na pagsiklab ng enerhiya patungo sa halimaw. Sa wakas, naubos ko ang huling lakas ng demonyo, ngunit kahit nakahandusay na ito sa lupa, pilit pa rin itong ginagalaw ang mga galami, nagpapakita ng matinding pag-ayaw sa kamatayan. Paulit-ulit itong sumisigaw ng, papatayin ko silang lahat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may biglang tumawag sa kanya, asawa ko. Nagulat ang halimaw, tila pamilyar sa kanya ang tinig na kanyang narinig. Sa isang iglap, kumalma ito, mula sa nakakatakot na anyo ng isang halimaw, unti-unti siyang bumalik sa anyo ng isang ordinaryong tao, hanggang sa tuluyang magkatawang tao muli. Namumugto ang kanyang mga mata sa luha habang dumadaloy ang emosyon, at nang magpakita na ang espiritu ng kanyang asawang lalaki, agad siyang napaiyak ng tuluyan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak na parang isang inosenteng bata, paulit-ulit na sinasabing, miss na kita, sobra. Umiiyak din ang lalaking espiritu, humingi ng kapatawaran at malungkot na sinabi, patawad, masyado na akong nahuli. Tinanong ng babae, puno ng pagtataka, kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa lugar na iyon. Tumawa ang lalaking multo, bahagyang nahihiya, at sinabi, haha, nakakahiya man aminin, ngunit sa huling laban ko, naubos ang buong squad ko, at pati ako ay namatay rin. Ngunit dahil sa aking pagkamatay, naramdaman ko kung nasaan ka, kaya't dali-dali akong pumunta upang muling makapiling ka. Humingi ng paumanhin ang lalaki habang umiiyak, asawa ko, patawad, lahat ng ito ay kasalanan ko. Dahil sa aking kawalan ng kakayahan, hinayaan kitang lumabas ng mag-isa at maranasan ang matinding sakit, ako ang punot dulo ng lahat ng ito. Isang malungkot na sambit pa niya, isa akong inutil na asawa. Ngunit ngumiti ang babae at mahinahong nagsalita, ayos lang, hindi naman kita sinisisi. Mula ngayon, hindi na natin muling mararanasan ang matinding pagdurusa. At sabay silang naglaho, tila mga alingaw na inanod ng hangin. Rest in peace sa inyong mag-asawa. Samantala, ang halimaw ay nakaluhod pa rin sa aking harapan, ngunit ngayon wala na itong galaw, tila nawalan na ng hininga. Mabilis kong inilabas ang isang espesyal na singsing, sapagkat ito ang magtatapos ng lahat. Marahan, kung isinuot ang singsing sa daliri ng halimaw at sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay naging abo. Nagbagsakan din ang mga bihirang gamit, isang nightmare cloak, isang mystic orb, at isang shadow blade. Nagulat ako at napamura, holy crap. Nag-drop siya ng 3 profound grade na kagamitan. Natapos ko rin sa wakas ang isang napakahirap na nightmare mode secret realm. Sa paglabas ko mula sa portal, isang engranding anunsyo ang sumalubong sa akin, ipinahayag ang aking tagumpay. Nagsigawan ang mga tao sa labas, tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Natapos ni Lin Jichen, sigaw ng isa, may isa pang sumingit, si Exiling niya nga, nahinto sa 80% completion, tapos ako pa, natalo pa sa pastahan, lahat ng spirit stones ko ubos. Isa pang nakanganga sa gulat ang nagsalita, totoo ba yun? Natapos talaga ni Lin Jichen ang Hellgrade Nightmare. Pati ang isang babaeng streamer ay napatulala sa paghanga at bulalas niya, grabe, ang lakas mo talaga Lin Jichen. Sigaw pa niya, Lodi, palagi kitang susundan at susuportahan. Samantala, naging mainit na usapan sa buong syudad ang pagtatapos ko sa Hellgrade Nightmare. Halos hindi makapaniwala ang iba, totoo ba ito? Bakit hindi ako ang nakatapos? Napalingon din si Ren Lan sa anunsyo at nasambit, oh, natapos na naman ni Lin. Mabilis siyang kumari pa ng takbo, halatang sabik akong makita. Habang tumatakbo, nagvo-voice message pa siya, Lin, natapos ko na ang newbie mission. Hinahanap na kita ngayon. Kailangan mo ring bayaran lahat ng ginastos ko sa kakahanap sayo. Sumagot naman ako, napakayaman mo na nga pero gusto mo pang singilin ako sa mga nagastos mo sa paglalakbay para lang hanapin ako. Dagdag ko pa, ako na ang maghahanap sayo. Maghintay ka na lamang sa labas ng city gate, darating ako. Dumating si Ren Lan sa itinakdang lugar at halatang mainit ang ulo habang naghihintay,
marahil dahil sa mga birong sinabi ko na hindi ko babayaran ang kanyang mga gastos. Hehe, mukhang nagbabalak pa siyang bugbugin ako pagdating ko. Habang nag-aabang, napansin siya ng ilang mga kalalakihan. Dahil sa taglay niyang kagandahan at karisma, nilapitan siya ng mga ito, tila nagbabaka sakaling makilala siya ng mas malapitan. Sabi pa ng isang lalaki na may, feeling pogi, na aura, "Hi, ganda. Hayaan mong dalhin ka namin sa isang secret realm. Kami ay mga late-stage chi refinement cultivators. Ang isang karaniwang secret realm ay hindi problema para sa amin, at matutulungan ka pa naming umangat." Sumagot naman si Renlan na may bahid ng paghamak, "Mukha kayong mga kahabag-habag, tapos gusto ninyong magpakilala pa sa mga babae." Nap-icon ang lalaki at galit na sinabi kay Renlan, "Ikaw, miss, isa ka lamang baguhan sa initial stage chi refinement, paano mo nagagawang maging mapili?" Nakisawsaw pa ang iba pa niyang mga kasamahan at idinagdag, "Tama. Huwag ka nang maarte pa." Hindi nagpaapekto si Renlan at malamig na sumagot, "Kung nais ninyong makasama ako, kailangan niyong tanungin muna ang kapatid ko. Kung kasing lakas ninyo siya, sasama ako sa inyo." Nagkatinginan ng dalawang lalaki at napalingon sa kanilang likuran. Hanggang sa lahat sila ay napalingon na rin, at halos hindi makapaniwala, kailan pa siya napunta dyan. Hindi man lang natin napansin. May isa pang napaubo at bulong, parang siya si. Hanggang sa tuluyan na nila akong nakilala, sabay bulalas, "Holy shit! Si Lin Jichen." Dagdag pa nila, "Totoo nga. Siya yung alamat, ang legendary #1 expert ng 8 Wastelands." Isa pa sa kanila ay nag-aalinlangan, "Talaga ba? Hindi ba galing siya sa Moxian Prefecture? Pero nandito tayo sa Huafeng Prefecture." Tumikim ako at malamig na nagsalita, "Ang iingay ninyo. Pagpatuloy ninyo pa ang pagsigaw, babaklasan ko lahat ng ngipin ninyo." Sumabat si Renlan na may bahid ng biro, "Bro, etong mga to gustong hamanin ka. Paano kaya kung..." Hindi pa man natatapos magsalita si Renlan ay agad na silang nagtakbuhan palayo, halos nag-uunahan sa takot. Tawanan kami ni Renlan at sabi pa niya, "Lin, hindi mo ba napapansin kung gaano nakalaki ang reputasyon mo?" Sumagot naman ako ng walang bahid ng yabang, "Talaga ba? Siguro ayos lang naman kung ganoon." Patuloy pa rin ang tukso sa akin ni Renlan. Biro niya, "Nasaan na ang regalo ko? Hindi ba't sinabi mo na bibigyan mo ako?" Napangiti ako sa talas ng kanyang alaala. "Naalala mo pa pala iyon." Sabay ko namang inilabas ang isang pares ng gauntlets at iniabot sa kanya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na pagkabighani, lalo na nang mapagtanto niya kung anong uri ng gauntlet iyon, isang magical artifact na kabilang sa rankings ng pinakamahuhusay na kagamitan. Makikita ang wagas na saya sa kanyang mukha habang hawak ang aking munting regalo. Ipinakita ko rin sa kanya ang iba pang mga gamit na nakuha ko, ilang secret manuals at 2 piraso ng spirit-grade defensive equipment na inihanda ko para sa kanya. Ipinaliwanag ko rin na ang mga armor ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 hanggang 20,000 spirit stones, samantalang ang gauntlets naman ay umaabot sa daan-daang libo, o baka nga milyon pa. Lalong napuno ng kasiyahan si Renlan at may ngiting wagas na sinabi, "Ikaw na talaga ang pinaka-the best." Biro ko naman, "Sa kasong yan, paano mo ako babayaran? Hindi ko naman kailangan ng malaki. Bigyan mo na lang ako ng 20 o 30% discount sa susunod." Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.